same, pero iba. Siyempre, nagbabalik na naman po ang nag-iisang chicks ng radyo. Walang iba kundi ako yon, si Gandang Kara. Kumusta naman ang lahat? Masaya ba ang lahat? Puyat ba ang lahat? Broken-hearted ba? Ano bang nararamdaman mo sa puntong ito? Well, syempre, wini-wish natin at hini-hope natin na maging maayos lagi ang lahat. Kaso, not every day naman is a good day, but not every day naman din is a bad day. Kaya, kumapit ka lang ng bonggang-bongga. Ayan. So, magandang tanghali po sa inyong lahat. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Lakasan mo pa yung radyo mo, lalo na kung nasa biyahe ka. Dali para magising ka, para hindi ka antukin. Live na po tayo ngayon sa ating Facebook. Hanapin mo lang Energy FM 106.7 at kapag nakita mo na yan, please like and share. Syempre live din po tayo sa fanpage ko, no? DJ Kara. That's DJ space K-A-R-A. Yan. Like at share mo na ang ating live. Ayan. At syempre bumati muna tayo. Hello sa ating mga bisita din ngayon na andito. Yes. Kumusta po kayong lahat? Maraming salamat sa inyong pagdalaw. Hello kay Ate Maylin, kay Eri, kay Rosel, at kay Ate Joy. Ayan, thank you so much. At syempre, dahil lunes na naman ngayon, ano nga ba, katamaran daw kapag lunes no? Bakit gano'n, no? Every time na lunes, parang start of the week yun, pero bakit tinatamad ka? Naku, gising-gising exercise para magising ang diwa mo. At kailangan syempre alagaan ang ating pangangatawan. Kaya dapat lagi tayong healthy. Ano nga ba yung magpapa-healthy sa katawan natin? Syempre, kailangan din natin ng mga supplements. Di ba yung mga iniinom-inom na ganyan? Lalo na kung hindi ka naman mahilig sa gulay like me, di ba? Uminom ka na lang ng mga supplements. O ano ba yan? Syempre, walang iba kundi MX3 capsules. Ayan. Ang food supplement po na purong sangkap at walang halong chemical. Ito po ay low in sodium, fat-free at cholesterol-free. Nagtataglay din po ng alpha, beta at gamma nutrients. At meron ding antioxidants at anti-inflammatory properties. Ito rin po ay dumaan sa state-of-the-art ISO certified na planta at masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacist at microbiologist. O, diba? Kaya naman umani po ito na maraming awards mula sa iba't ibang parte ng mundo at may pagmamalaki natin na proudly Philippine-made. Ayan. Para sa mga katanungan po, visit their website, mx3ph.com or tumawag sa kanilang hotline 0918-8888-693. Ayan. Hello po sa lahat ng mga kakapasok lang ngayon sa live Hello. Bakit daw naka-white ako ngayon? Wala lang, trip ko lang. Bakit ba? Para lang clean, di ba? Pag wala ka na maisip, mag-white ka o kaya mag-black ka. Ganun yun, di ba? Sa araw-araw ba naman na nagbibihis ka? Ano pa susuot ko bukas? Ganyan. O, para safe, sabi nila, mag-white ka daw. O kaya black. Kagaya ngayon, may naka-black na kasama ko. Oy, Papa Jackson, anong ginagawa mo dito? Para safe, mag-black Akala ka. ko ba nasa La Union ka? Ano mo alam? Wala, saya-saya mo Oo, naglaon yun ako. Hello, Diba? welcome back to me. Ang dami nga nagpi-PM sa akin Sabi ko, ha? Bothered na bothered sila. Pinipm nila ako Oo. na bakit daw hindi ka Ano? sinama. Kasi Tsaka ano daw, alam mo daw ba na umalis ako? Kachat ko siya ngayon Oo. Nandun po ako sa La Union, si Kara po kausap ko. Alam mo, minsan kasi mas bothered sila kaysa sa atin. Di ba, no? Oo. Mas affected din sila kaysa sa atin. Diba? Alam po ni Tapos, Kara na umalis ako. Oo, dapat daw, hindi daw ba ako naaano kasi may mga babae daw doon. Wala naman. Ay, maraming palang babae, pero hindi mo naman kasama. Oo naman, and it's okay. Tsaka ang dami kong kausap doon nakausap Na alin? na taga Maynila din. Talaga? Na ikaw yung, pag nagpa-picture sa akin, paraan lang nila para tanungin ako, asan po si Gandang Kara? Oo. Matik na yata talaga yun. Oo, ikaw hinahanap nila. Diba? Pero nag-enjoy ka naman. At isa lang ang sagot ko lagi, andun nakasampay basa. Okay. Oo nga. Nag-enjoy naman ako. Oo. Nag-enjoy ako, in a sense na nakalabas ako. Pero siguro hindi ko talaga lifestyle yung party. Bakit? Tinry ko rin Kaya nga sabi ko, Hindi talaga ako Although na-enjoy ko naman. na-enjoy Medyo mo naman. kumembot-kembot naman ako. Talaga? Oo, di ba? Alam mo, may mga nag-live nga, tas andun ka. Oo, nakita ko nga Pag talaga. nagsasend sa akin, sabi, naka-live, nasa likod niyo po si Papa Jackson, ganyan. Oo. So, alam mo na bawat kilos mo ay Alam ko nakita ko kasi yung mag-asawa yun talaga? Sabi natin naman nila ako.
Meron pa isang grupo, binigyan ako ng alak. Ah, talaga? Yung tagay, gano'n. Kailangan naman tumanggi ka. Uminom ka. Oo. Akala ko ba may ka-acid, problem? Actually, pinigyan sa baso, pinaikot ko sa grupo. Oh, okay. Para-paraan. Alam mo naman Sige. ako, di ba, hindi ako, si kwentuhan lang ako. Oo. Ako talaga, pag halimbawa painumin niyo ako ng ganyan, pasensya na po kayo, hindi ako. Hindi dahil sa ayaw ko. Dahil baka ma-hospital po ako kasi yung tiyan ko talaga, hindi na kinakaya. Meron siyang gastro, Oo. Gastro situation. Alam mo ba na, di ba no, nag-Thailand tayo, nagpunta ako ng 7-Eleven kasi amazed na amazed ako. Parang maraming kakaiba sa 7-Eleven nung Thailand. So nag-take out ako bago kami umuwi, bago ako magpunta ng airport ng mga hotdog, mga nuggets, basta mga ulam na galing sa Japan. Ay, sa Japan? Ano ba sinasabi? Si Ranchang, taga-Japan. Pero tayo, nagaling tayong Thailand. Ano ba sinasabi ko? Yan na naman tayo. Nangyari? Hindi kasi nasa isip ko yung Japan ngayon eh. Hindi, yun na nga. O, ayun na nga, galing Thailand. Alam mo ba, nung kinain ko dito, ang sarap naman. Sobrang sarap. Pero Pero sabi ko, maanghang. hindi rin ganun kaanghang. Siguro parang maano sila ma-pepper. Ay, isa rin May yun. pepper? Trigger yun, acid eh. Oo, tapos alam mo nung kinain ko, sabi ko, shucks, ito na naman. Sumakit na naman yung tiyan ko, mga 2 days na naman. So sabi ko, every time pala na natitrigger ako, talagang andun pa rin yung sakit. Milk, tsaka buko juice. Oo, so sabi ko, dapat pala talagang iwasan. Pag, halimbawa, may problema na kayo sa tiyan, iwasan nyo na yung mga maaanghang, Lahat or ng yung mga, problema, iwasan. or yung mga Period. nagpapatrigger sa nyo, sa Oo. acid nyo. Lahat. Ganon din sa totoong buhay, di ba? Pag problema, Kapag alam mo, iwasan. kapag halimbawa, alam mo yung mga taong not good for you, not good for your health, not good for your mental health and everything, iwasan mo na kasi every time na papapasukin mo ulit sila sa buhay mo, yung mga toxic people, matitrigger ka na naman. Wala, At ano ka din, sinabuhay ko talaga. Hindi totoo. Sa akin Ganun naman yun, yung mga diba? taong ganyan, they can be good as case studies. Ikaw mahilig ka sa case study. Hindi, di Case ba? study. hindi para, kumbaga, alam mo, Oo. you can learn from it. Ay, From totoo them. naman. You can learn from Pero it. nakonect ko lang sa totoong buhay, kapag may mga bagay o tao o kahit event na nakaka-trigger sa'yo, Actually, wag mo nang papasukin or wag mo Nag-post ako i-entertain. nung nakaraang Kara. Tama ka Oo. doon, di ba? Magkaiba tayo ng approach sa buhay eh. Magkaiba naman, oo. Tawag nito, nag-post ako nung nakaraan, di ba? Yung Oo. malalim. Ano? Ando, sabi ko, di ba, there is power in restraint. Ano ba yun? Ba't ang And your lalim abil- kasi and eh? Your ability to procrastinate is the actual measure of that. Oo. Wala lang, nilaliman ko Tagalog? lang. Pero ang pangahulugan lang nun, Ano? di ba, tawag nito yung pagpipigil mo. Magpipigil magalit. Ah, Kumbaga, oo. may there's a certain power behind it eh. Di ba, pag marunong ka magtansya. Oo, at saka kasi, choose your inner peace, di ba sinasabi yun? Halimbawa, even in celebration, masaya, hindi mo kailangan mag-celebrate kagad eh. Oo. Di ba? Kumbaga, make it worthwhile. Mm. Kung magagalit ka, make it worthwhile. Make it, di ba, yung, if you're going to give away your piece of, your piece, di ba, yung karapat-dapat. Sabi nila kapag kaya mo na daw i-handle yung emotions mo, ibig sabihin nag-mature ka na talaga. Kasi syempre minsan 'di ba kapag sabihin na wag mong gagawin 'yan, pero andun yung bugso ng emosyon mo eh. Makakapagsalita ka I pa think rin, magagalit ka pa rin. Pero pag kaya mo na siyang i-handle, ibig sabihin Ikaw no, ba number kaya mo 1, i-handle? natuto ka na at Tinatanong pangalawa, kita. nag-mature ka na. Ikaw ba kaya mo i-handle? Ay, kaya ko na mag-handle ngayon. 'Di ba? At saka yun nga, pag alam mo Nakuliso. nakaka-trigger sa'yo, wag mo anuhin. Kagaya na, halimbawa, may mga nag-PPM sa'yo ng mga basher, ganyan. Pag alam ko nakaka-trigger to, hindi ko babasahin, bala kayo sa buhay nyo. Ganun na lang ako. Hindi kagaya before na talagang sa stories ako, aminado naman ako dyan, di ba? Magre-reply ako na mahaba. Alam mo yan, nagre-reply ako, pinipigilan mo pa ako, di ba? Ganon. So, pipiliin mo din. Ganon ka pa. Hindi, okay lang. Sagutin ko lang to. Oo. May smiley naman ako eh. Sumagot ka pa rin. May smiley pero sarcastic. Pero ngayon na na-realize ko na, ayoko na I don't wanna waste my time, mga ganun. Wow! Siyempre, charot yan pero minsan, di ba? Hindi pa rin mapipigilan. Pero at least, you tried. You May tried your nag-PM, best. oh. Ano na naman? Ano nag-PM? Si Sa'yo? Kuya Chico. Ha? Pabate? Hindi, sabi niya, masama pakiramdam ko kagabi pa. Bakit kaya? Oo. Hindi Masama ako papasok ngayon. Mas mapakiramdam may sakit. Yung kay Lumarga to kagabi. Pagaling kuya. Hindi mo kasi naman sa La Union para Tonto talaga ako pag send mo sa akin. Sabi ko, lo siya pumaparty. Samantalang dati sobrang anong tawag doon? Sobra kang kontrabida. Uptight. Hindi mo kontrabida. Hanapin mo naman ng magandang term, te. O hindi, kontrabida. Uptight. Uptight, ganon din yung pag tinagalog.
Di ba pag mga party sasabihin, ay, kayo na lang, ano ba mga pala dyan? Ingay-ingay. Hindi ako kontrabida dahil pinapayagan naman kita sumama sa mga ganon. Hindi lang ako sumasama. Oo, hindi ka pala nag-enjoy. Oo, di ba? Sige, doon na kayo. Dito lang ako sa parking, matutulog ako ganon. Kaya nga nasa parking. Oo, Ba't ka diba? ba nasa parking? Naiingayan kasi ako, naantok kasi ako. Tapos pag sinama ka pa sa sinihan, tutulog ka pa. Mahilig pa ako. No? Sa halip na manood ng sine, tutulog. Ano ba yun? Nagbayad ka para matulog? Te, Barbie naman kasi pinanood natin, te. Di ba pwede mo naman kasi panoorin 2 hours lang eh. Antok di ba sa Barbie, no? Ano? Sorry, pero hindi, not my cup of tea. Oo, yung Barbie. Pero alam mo naman No offense ha, to everyone ha. Kasi Pero alam alam ko mo- si Tita Cora, nagpakulay pa ng buhok dahil sa Barbie. Sorry. pero no offense ha, hindi, Dapat hindi siya pala, para sa akin. si Tita Cora na lang sinama ko sa Barbie. Dapat nga kayo na lang. Diba? Sobrang buwisit ko pa, sumabit pa yung kotse ko sa Magnolia. Tapos sinisi mo pa yung Barbie. Oo. Sabi Kung niya hindi sa siya, akin, wala ako sa Magnolia. Sabi niya, pag sabit ng kotse niya, hindi ko naman kasalanan na sumabit siya sa nagdadrive. Sabi niya, kasi dahil sa Barbie eh. Okay, gano'n na lang ako. Okay, sige, dahil sa Barbie. Di ba? Hindi, Hindi na- hindi talaga makita yung Center Island dun eh. Oo nga, Siyempre, sinisi mo yung naka-sports Barbie. car naman tayo nun, di ba? Ang hilig-hilig ko pa naman sa Barbie. Alam mo ba, nung dati nangungulekta talaga ako ng Barbie. Hindi, I think... Nakikihingi pa ako sa mga friends ko ng Barbie pag di na nila ginagamit. Teka lang ha, baka magalit sa akin yung mga tao. Hindi, para lang Hindi maging na, malinaw ako. kinuwento ko lang. Tawag nito, baka sabihin nila. Baka "Galit mabash yung ka." Barbie." Hindi mga panggana. Personal taste, no? I think Oo. the film was actually wonderfully made. Cinematography. Ang Oo. galing, ang ganda. Ang ganda ng pagkakagawa ng cinematography niya. But the story hindi para sa akin. Hindi para sa'yo. I have so many questions sa kwento. Hindi kasi ako At saka ano eh, Nung parang... palaylay na yung kwento, natulog na ako. No. Hindi ko na naintindihan. Sobra ka naman. Hindi, at saka ano eh, siguro kaya hindi ka din makaka-relate doon kasi ano anong tawag doon? Barbie kasi ako. Eh, charot. hindi ka Barbie. Oo, di ba sabi dati Barbie ka daw. Oo nga, Pag-ingat daw ako sa'yo. Langa. Dami issue. Langa, chibi. Hindi, kasi ano ka, alpha ka, di ba? So baka it's not for you talaga kasi it promotes feminism eh. Hindi naman. Ako i-respect Baka mga kaya. feminine. I have nothing Oo. against, I have nothing against women empowerment. Oo. I'm okay with that. Okay. I'm okay with that. Oo. Diba? So yun. Ayoko lang ng toxic empowerment. Magkaiba kasi yun eh. Pero let's not go there. Okay. Medyo malalim na yun. Sige. Kanya-kanya siguro yan kung ano yung target audience. May ganun din, di ba? Kung ano yung mga ipapalabas. Pero maganda pagkakagawa. Ang Oo ganda ng naman. animation. Sobra. Oo. Ganun. Animation mas good. Tsaka ang ganda ng bida. Tsaka na-miss ko mag-Barbie. Talaga. Na-miss ko kasi dati Actually hanggang ngayon naka-display pa Mamaya yung mga... magbabayan tayong dalawa. Habulan tayo, habol kita, pak. Kaya ka. Di ba? Yung mga manika ko tsaka yung mga Barbie ko hanggang ngayon naka-display pa sa kwarto. Talagang Kaya binigyan kita manika. Oo. Ha? Binigyan mo ko? Saan? Keychain. Keychain. Ay, oo, yung keychain. Oo, Ilan? sa Korea. Ilan yun? 3. 4 yun. 4 ba yun? 4 yata or 5. Lahat ng size binili. Oo, baka nga. Oo. Iba't ibang manika. Hindi Korea yun. Ano ba? Korea yun. Saan? Sige. Saan bansa ka nagpunta? China yun. Pinagsasabi mo dyan. China yun. Anong China? Ay, Never. Korea ba Oo, never ka nagpunta ng China sa pagkakakilala ko sa'yo. Noong ka pa nagpunta. yun? Oo nga pala. Di Baby ba? pasiklong nun. Ikaw na ang bad memory ha. So yun. Oo nga pala, Korea ko mo din binili. Oo. Yung dal. Kasi sabi ko sa'yo, uy, ano mo ko ng Manika. Nakita ko yung manika, Mula maliit hanggang malaki, keychain lahat. Oo, Asan na keychain. yan? Ando sa bahay, naka-display, oo. Pag mga ganun, iniingatan ko yun. Kasi mahilig talaga ako sa Dati pa nga, pag wala akong Barbie, ang ginagawa ko, magdo-drawing na lang ako ng Barbie. Tapos pagtatabi-tabihin ko sila sa drawing. Tapos pag-aasawahin mo yung dalawang Ay hindi, pag-aawayin ko. Ganun ginagawa ko. Yung kunyari sa nabunutan, tapos ako yung nagve-voice over. Ang kapal na mukha mo. Ha? Inagaw mo siya mga ganun. Lagi nila lang. Mahilig lang ako sa drama. Oo. Ganun lagi. But anyways, ayun lang. So, enjoy. Anyways, pasalamatan ko lang yung mga nakasalamuha ko sa La Union. Hello Oo. po, ang dami namin nakasalamuha doon. I had fun being out. Alam niyo naman mga pangga, di ba? Di ba, I had a certain condition of not wanting to be, not wanting to be in the crowd for a very long time. At saka nanginginig ka kapag nasa labas. Yes, oo. Sa may mga tao. Effect yun ng trauma ko yun nung nasaksak ako. So, May ngayon, takot ka na. may takot ako sa crowd. Ngayon, kaya ko na-overcome ko na yung trauma na yan. Phobia yan agoraphobia. Oo. Di ba, nung na-overcome ko na yan, hindi mo ako maitali, lagi ako nasa labas. Kaya nga, mas aya ka pa ng aya sa akin. Hello po sa mga nakasalamuha namin sa La Union.
we met a lot of there are people, couples, friends. Nag-picture, I think, tag yun naman ako. Di ba? Oh. Dami nag-picture sa akin mga bata. Talaga. Oh, alam ko na yun. Parang, Ano? alam mo, ito no, pun unintended. Mm. Wala akong halong, no shade at all. Mm. In my age, at my age, when I go there, Mm. I enjoy, but it reminds me of my age. Mm. Hindi ko na pala generation to. Ah. I'm just here to have fun, but these are no longer my crowd. O kaya naisip mo ba na sana pala na ganito ko dati? Hindi naman. Hindi naman. Kasi pwede mo naman gawin eh. Oo. Pero, I know that these are no longer my crowd. Hindi na to yung crowd Oo. ko eh. Diba? Nag-i-enjoy, kilala nila ako, kaya binabati nila ako. But in case hindi ako si Papa Jackson, Oo. I don't think I'll be relevant there at all. Ganon. I think. Oo. Grabe naman. Hindi ko na siya crowd eh. Oh. Enjoy naman ako. Dahil ko nakain french fries doon. Yun ang ginagawa ko pag ganyan. Buti may nakain ka kasi vegetarian eh. French fries tsaka artichoke pizza. At Sa least, Twatsam. diba? At least na-experience mo. Pero tayo doon. Balik tayo. Sa laon yan. Gano'n lang kami Kala ko ba ayaw mo ng biyahe? Hindi, pag-drive. Okay. Sige. Kinuha ko pabalik ng Manila, 3.5 lang. Talaga? Lakas ulang kagabi. Oo nga, sobra kanina. Nagising ako sa sobrang lakas ng ulan. Sabi ko parang mabubutas yata yung bubong namin sa lakas ha. Hinahampas, sabi ko gano'n. Tapos naisip ko bigla yung farm. Kumusta kaya yung kubo sa farm? Buhay pa kaya? Sa lakas ng ulan. Grabe, no? Buti nga tumigil kanina eh. But anyways, thank you so much, Papa Jackson. Yeah, sige na. Bye-bye na. I have a Yes. meeting. Okay, Bye-bye. good luck. Bye. Ayan, yun po si Papa Jackson. But anyways, mga pangga, ito na nga. Huwag na natin patagalin pa. Ang hinihintay mo, ang pinakaabangan ng lahat ng ating story. Dito lang po yan sa Sincerely, Kara. Sabi nila kapag meron daw tayong kaibigan sa buhay natin, ibig sabihin daw nun, meron tayong dumating na blessing. At syempre, kapag meron tayong kaibigan, gusto natin maging maganda ang takbo ng friendship na meron tayo. Yung tipong no secrets, no lies, full of trust, and of course, may respeto din. Pero paano nga kaya kung malaman mo na sinungaling ang kaibigan mo? Paano mo haharapin yon? Ito ang story ni Giselle, 20 years old. Leader siya ng isang dance group na lumalaban talaga sa mga dance contest. At one day, lumapit sa kanya si Zinia at gusto daw sumali sa kanilang dance group. And eventually, naging matalik silang magkaibigan. To the point na nagsasabi ng mga problema, reklamo. Naging super duper close daw silang dalawa. At kasama ng mga sikretong yon, nag-open up daw sa kanya si Zinia na na-rape daw siya ng tatay niya at ng tito niya nung bata pa siya. Sinabi din niya na lagi daw siyang pinipressure ng mama niya at kulang na lang palayasin siya sa bahay nila. So si Giselle naman naging invested sa pagbibigay ng tulong. Lalo na at suicidal daw si Zinia. Kaya lagi siyang nandyan every time na may kailangan ng kanyang kaibigan. And then one day, umamin daw sa kanya si Zinia na merong siyang gusto kay Giselle. Pero ang sabi naman niya, lalaki ang gusto ko. After that, marami na nangyari at
nalaman niya na sinungaling daw pala si Zinia. At lahat ng mga kwento sa kanya ay gawa-gawa at hindi naman talaga totoo. Ano kaya ang mangyayari sa kanilang friendship? Or friendship nga bang matatawag? Let's hear it straight from the heart of our voice sender for today. Dear DJ Kara, ako si Giselle, 20 years old. Isa akong leader ng isang dance group na palaging sumasali sa mga dance contest. Isang araw, may lumapit sa akin na isang babae. Nagpakilala siya sa akin, siya raw si Zinia, at gusto niya raw sumama sa aming sumayaw. Ewan ko ba pero unang usap pa lang namin noon, ka-vibes ko na talaga siya. Tinanggap ko siya sa grupo, at dahil palagi kaming magkasama, naging matalik na magkaibigan kami. At dahil close na nga kami, nagsabi siya sa akin ng mga problema niya. Wala naman akong reklamo kasi ugali ko na ang maging listener at tagabigay ng advice sa mga kaibigan ko. Pero sa kaso ni Zinia, hindi ako nahanda sa magiging pasanin ko. Sinabi niya sa akin na ni-rape daw siya ng papa at tito niya nung bata pa siya. Sinabi niya rin na palagi siyang pinipressure ng mama niya at kulang na lang palayasin na talaga siya sa bahay nila kasi hindi niya ma-meet yung expectations ng mama niya. Naging invested ako sa pagbigay ng kahit na anong tulong na kailangan niya. Lalo na kasi suicidal siya. At sabi niya pa, yung pamilya ng tito niya, gusto siyang ipapatay dahil sa kanya daw ipapamana ang yaman ng lolo at lola niya. Dahil sa takot ko nasaktan niya sarili niya, gusto ko palagi ko siyang kasama para panatag ako na hindi siya mamamatay. One day, umamin sa akin si Zinia. May gusto daw siya sa akin. Ako naman, sinabi ko sa kanya na okay lang naman kung magkagusto ka sa akin. Kaso, ang gusto ko lalaki. Okay na sana ako dun. Kaso sinabi ni Zinia na hindi niya raw gusto kapag may kasama ako na kaibigang lalaki. Hindi ko nagustuhan yun dahil para sa akin gusto niya siya lang ang kasama ko palagi. Yun na siguro yung turning point kung saan na-realize ko na umiikot na lang pala ang mundo ko sa pagiging praning at pag-aalala kay Zinia. Hindi ko na-realize na nagkakating na pala ako dahil sa takot na baka magpakamatay siya. One time nga tumawag siya ng gabi habang naglalakad siya sa highway and sinasabi niya gustong-gusto niya magpasagasa. Marami pang ganong pangyayari. At ngayong binabalikan ko yun, ang toxic na pala ng friendship namin. Tapos nalaman ko pa sa tita niya. Simula pala noon, mahilig na siyang magsinungaling. Meaning, lahat ng mga sinabi niya sa akin, hindi pala totoo. Nung nag-lockdown na dahil sa pandemic, si Zinia ang unti-unting nag-ghost sa akin until hindi na talaga kami nag-usap. Kaso imbis na maging masaya ako, dahil nakawala na ako sa toxic friendship na yon, parang ako naman yung nagkaroon ng takot na magtiwala muli sa tao. Ngayon, mahirap, pero sinusubukan kong mamuhay na ang sarili ko naman ang tinutulungan ko. Pero mahirap na talaga para sa akin ang makipagkaibigan pang muli. Nako, for sure, maraming makakarelate dun sa line na ang hirap ng makipagkaibigan ulit. Lalo na kapag wala ka ng tiwala sa kaibigan mo. At lalo na kapag masyadong possessive. 'Di ba? Yan ang nagiging cause ng ng pag-ayaw mo sa isang tao pag nasasakal ka na. So, basa muna tayo ng comments ito sa ating Facebook Live. Hanapin nyo lang po, Energy FM 106.7 o kaya naman DJ Kara, that's DJ Space, K-A-R-A. Sabi dito, DJ Kara, meron din po akong friend na ganyan, na super duper selosa at possessive. Ayoko po ng ganon kasi nasasakal talaga ako sa ganong klase ng friendship. Kaya naman, unti-unti akong umiwas na lang sa kanya. Sabi ni Joe. Sabi pa dito, nakakatrauma talaga ang mabackstab ng friend. At nakakadala din pong magtiwala, sabi naman ni Peters Meng. Sabi pa dito, umiwas ka na lang sa kanya, napakasinungaling pala ng kaibigan mong yan, very toxic, napakahirap talagang magtiwala sa panahong ito.
ay totoo yan. Mahirap talaga magbigay ng trust. Sabi pa dito, DJ Kara, mahirap po talaga kapag meron kang kaibigan na may gusto sa'yo kasi ang ending, magiging possessive talaga siya to the point na siya na ang magdidikta ng mga gagawin mo. Sabi ni Josephine. Sabi pa dito, Giselle, you should have investigated the whole thing before you gave your full trust to her. Not all friends are real. Not all friends will be honest. And most of them, they are hiding something. I understand how you feel. You got traumatized, but let yourself heal first. And this time, be smart. And it's not wrong to investigate. Sabi ni Ate Patricia, for the investigation daw sa kaibigan. Hindi lang pala jowa ang iimbestigahan. Dapat mga kaibigan din, di ba? O, di ba? Alam mong pinanggalingan, alam mong history. Hindi naman masama yon, di ba? Wala ka namang gagawing masama. O ito pa sabi dito, sinayang ng kaibigan mo ang ibinibigay mong trust at tunay na pagmamahal sa isang kaibigan. Mahirap makahanap ng tunay na kaibigan pero ginawa sa'yo ng kaibigan mo. Mahilig siyang gumawa ng kwento na hindi naman totoo. Mahirap siyang pagkatiwalaan. Mas okay nang iwasan ang ganyang toxic na tao, lalo pa at kaibigan mo. Hayaan mo na makakatagpo ka rin ng totoong kaibigan. Sabi ni Rhea. Ay grabe naman, na-take advantage ka ng kaibigan mo, iwasan mo na kasi hindi nakakabuti sa'yo, huwag mong lahatin. Kasi makakahanap ka rin ng kaibigan na talagang may malasakit at hindi ka iti-take advantage. Trauma yan sa mga toxic friendship. So hindi lang po relasyon ng toxic ha, pati friendship din po, merong mga toxic friendship na tinatawag. Ito, sabi dito, never share your darkest secrets to anyone because you'll never know where their loyalty ends. Ay, gusto ko to, sabi ni Ate Peters Ming. Never share daw your darkest secret. Basa naman tayo ng comments ito sa ating Facebook Live sa DJ Kara. Hanapin nyo lang po. DJ Space K-A-R-A. Ayan. Sabi dito, Hi DJ Kara. Mahirap talaga kapag may ganyan kang friend, sinungaling. Sayang naman yung trust na binigay mo sa kanya. Sabi ni Veron. Ay nako, kapag ganyan ka-toxic, iwasan mo na. Kasi pag hinayaan mo pa, wala ka na lalong magagawa pag tumagal pa ng tumagal. Dapat ang friendship ay hindi nagiging toxic kasi nakakasama kayo sa isa't isa. Sabi ni Geraldine. Kausapin mo muna kung totoo ba talaga yung mga sinabi sa'yo. Pero kung nagsisinungaling, iwanan mo na dahil mahirap gumagawa ng kwento at sinisiraan ang sarili niyang pamilya. Hindi maganda kaya iwasan mo na at hindi mapagkakatiwalaan ang mga ganyang tao. Sabi naman to ni Ate Marites. But anyways, dun sa pagsasabi niya ng totoo o hindi, feeling ko, dun sa point na yun, we will never know naman talaga kung nagsasabi ba ng totoo ang isang tao kung pagbabasihan lang natin yung words niya. Pero kung halimbawa may ebidensya ka, may nagsabi sa'yo na ganito talaga, it's up to you kung saan ka maniniwala. So wag natin i-judge yung tao kung ano man yung kiniwento niya kasi hindi mo naman talaga alam at wala ka sa sitwasyon kung totoong na-rape ba siya, naharas ba siya, o kung ano man. It's a different thing dun sa problema mo, Giselle. Kasi ang problema mo lang naman sa kanya is yung pagiging possessive niya as a friend na nananakot. Diba? Yun dun sa part na kung na-rape man siya o hindi, wala ka na dun eh. It's her past. You have nothing to do with it. Diba? Kasi hindi naman lahat ng mga ganong klaseng sikreto sinasabi sa lahat. Malay mo, nagkataon lang siguro na sa'yo kinawento. So whether it's true or not, out ka na dun. Diba? Dun tayo mag-focus sa pagiging possessive niya as a friend. Kasi yun yung nakakasakal at mahirap. Kung sa relasyon may tinatawag na toxic, ganun din sa pagkakaibigan. Kasi ang pagkakaibigan ay isang klase din naman ng relasyon. Relationship with each other, diba? Yung ginagawa niya na minamanipulate ka niya na tatawid ako, papakamatay ako, ganyan. Mali yun Kasi it's the worst thing yung magmamanipula ka ng ibang tao. Bakit? Diba? Bakit mo gagawin yun? Ibig sabihin talaga hindi siya happy sa buhay niya. But anyways, Giselle,
Sabi mo nga, ang hirap niya ng pagkatiwalaan and I cannot blame you kasi it will depend on you kung kanino ka maniniwala. Kung sinabi ng mama niya na hindi naman totoo yung pinagsasabi ng anak ko, hindi rin naman siguro alam ng mama niya kung ano ba talaga ang totoo. 'Di ba? Pero once na ang isang tao ay nagmanipulate sa'yo, mag-isip-isip ka na. Kasi baka hindi ka na makatakas sa ganyang klaseng sitwasyon. 'Di ba? Love is supposed to be selfless, hindi selfish. Pagiging selfish yon kung sasabihin mo na magstay ka sa akin kasi pag hindi ka nagstay, magpapakamatay ako. Ibig sabihin, iniingatan mo yung feelings mo lang. Kasi hindi mo kayang mawala yung tao kaya mamamatay ako. 'Di ba? Pananakot yun Rather than isipin mo yung feelings ng partner mo. 'Di ba? There's no point in being with someone who is completely dependent on you. Sa'yo nakasalalay ang buhay niya. 'Di ba? So kapag ganyan, mag-isip-isip ka na, escape ka na. Alam nyo, friendship is built in two things. Respect and trust. Yung mga elements na yan, kailangan yan It has to be there. It has to be also mutual. 'Di ba? You can have respect for someone, pero kung wala ka namang trust, masisira din. So, kailangan partner sila. Kumbaga, kambal sila ang trust and respect. Kasi kung wala yan, the friendship will crumble. At napakahalaga nun. Kaya sana, mahanap mo yung peace of mind na hinahanap mo. Kung hindi siya madala sa pakikipag-usap, sa pananakot sa'yo, then let it go. Wala kang obligasyon kahit kanino. Hawak mo ang buhay mo at hawak na rin ang buhay niya. Kung sa palagay mo nakapagsabi ka ng maayos, nakausap mo siya ng maayos, then it has to stop there. Hanggang dun lang yung kaya mong gawin. Hindi tayo pwede magpalamon sa mga taong nananakot lang sa buhay natin kasi forever tayong magiging shadow, forever tayong magsusunod-sunuran, hindi tayo magiging happy din, di ba? So, kailangan maintindihan niya yun. And alam nyo ba na to be trusted is a greater compliment than to be loved. Sincerely, Kara.